our unit manager, our beloved engineer, Carla Ganino. Take it away, ma'am. Ma'am, unmute po. Yan. Yes. Wait lang ulit. Okay. Good afternoon, mga kapiso. Oo, thank you for your time again and again. O para maliwanagan ulit yung mga tanong dati. So everyone is expecting na ulitin namin yung the last one kasi nga yung signal daw mahina or what. So ngayon inuulit namin. Since inulit namin, you're going to have additional 5 questions and at the same time, meron pa kayong free ebook. Lahat po ng umaten ngayon ay magkakaroon ng free ebook ni Robert Kiyosaki. So, let's start. I hope kasama kami dyan, ma'am. Oo naman, oo naman. So, simulan natin. What will be the first question? So, last seminar, the first question, parang sinimulan natin na okay lang ba na marami tayong plans. Pero, tas iba-ibang tanong. Most of the answers depend on these factors. Una sa lahat, ano ba yung plan na kinuha mo? Ikaw ba yung mahilig lang sa pure insurance, endowment, investment? Magkano yung binabayad mo? And at the same time, kailan siya na-issue? Yun ang mga pinaka-importanting factors para malaman mo ang sagot sa lahat ng mga tanong mo. So, especially when it comes to computations, premiums, coverage, and everything. So, para maganda, gagawa tayo ng mga character dito sa presentation. Silang tatlo, magkakabarkada sila. Ang pangalan nila si Sofia, si Ivan, at si Paulo. So, silang tatlo, since kindergarten, magka-classmate na sila. Pareho rin silang maraming pangarap. Pareho rin silang mahiling mag-ipon. So, tayo lahat, like for example, lumaki kami sa malaking pamilya. We are 9 in the family. Pero may mga clients ako na iisa lang siyang anak or dalawa lang sila. So ibig sabihin nun, iba-iba yung mga kinalakihan natin. Iba-iba rin naging trabaho natin. Iba-iba rin ang naging course natin. May mga taong gusto lang kaya nag-iipon kasi gusto nila makapag-travel. Yung iba naman nakakapag-ipon kasi gusto nila mag-grow lang yung money nila. So before, nagkaroon ako ng ng survey. Sabi ko, sa pag-iipon ng pera, kanino ka nagmana? Si nanay mo ba o sa tatay mo? May sumagot na wala akong pinagmanahan. Sabi niya, pareho silang hindi nag-iipon. Kaya nga gusto ko mag-ipon para makatapos yung magiging anak ko. Kasi siya raw, hindi nakatapos dahil yung parents niya, hindi rin nakakapag-ipon. So yung habit natin of saving money, dumidepende din yan. Ano ba yung kinalakihan mo? Ano ba yung nakikita mo? Pero pwedeng baguhin. It doesn't mean na ganun ka lumaki, ganun ka na forever. So, the first question na meron doon sa seminar is this one. So, meron na akong insurance plan. Paano ko malalaman kung sapat na ito? People are thinking before kasi na pag meron ng isa, okay na yon, sapat na yon. So, ano ang tamang sagot dito? Oo, hindi. Ganito yan. Okay. Meron tayong tinatawag na life stages sa buhay natin. Nasa ang stage ka na ba? So, kung ikaw ay alaga, fresh graduate ka, gusto mo magkaroon lang ng insurance plan na plain, yung basic, kung nasa getting started ka at wala pa namang umaasa sa sweldo mo, gusto mo lang siyang gawing parang alkansya at doon ka mag-iipon, okay na muna yung isa. Kasi syempre, usually, di ba tayo, pagka bagong pasok tayo sa opisina, hindi naman mataas kagad ang sweldo natin eh. Sa totoo lang, sa tagal ko magtrabaho, naaalala ko pa, ang unang sweldo ko, 1,600. Di ba nakakatawa? Minsan ngayon, parang pagkain na lang sa Jollibee yan eh. So, getting started, so kung mag-start ka na sa isa, kung ano na yung kaya mo. Now, ngayon, kunwari na-promote ka na, tapos nakapag-asawa ka na, nagkaroon ka na ng anak, nandun ka na sa stage ng moving up. So, ibig sabihin niya, may mga taong umaasa na sa sweldo mo. Anak mo, misis mo. So, hindi na talaga po pwede yung iisang plan lang.
Now, andito na ako sa age na preparing ahead. Kapag ka nandun ka na between mga 40s to 50s, ayan, nag-iisip ka na ngayon ng mas malaking retirement plan. Kasi minsan, may mga companies nagbibigay ng retirement plan. Yung iba, okay ha. Lalo na yung mga naririnig ko galing Smart, galing PLDT, telecoms. Ang ganda ng mga package nila. Pero hindi naman lahat ng tao doon employed. You really have to get another plan para mas marami kang pera sa pagtanda mo. So, preparing ahead, iba naman ang stage na yon. And then, bakit yung mga iba kahit na 60 plus na, 50 plus na, kumukuha pa rin ng insurance policy? Kasi nando ka na sa stage ng leaving a legacy. Yung lahat ng pinagpaguran mo, bahay mo, kotse mo, property mo, lahat mo, gusto mo maibigay ito sa mga mahal mo sa buhay nang wala kang binabayaran na malaking estate tax. Yung iba dyan, nareremata na lang yung mga buildings. Makikita nyo, di ba, kahit nandun kayo sa Mantrade, kahit saan kayo magpunta, Cubao, marami mga abandoned buildings. Bakit? Kasi yung owner, hindi siya nakapagpa-insured ng malaki. So yung mga naiwanan niya, wala namang pera para mabayaran yung estate tax. So what is going to happen? Pag hindi ka kapagbayad nun, maiilit yung property mo. So, ang pag-iipon is, ang pagkuha ng plan is depende. Ano ba ang gusto mo? Iba-ibang tao, iba-ibang goals. So, gusto ko insured lang ako for my family. Gusto ko pagkasal, kotse. Yung iba nag-iipon para sa bahay lupa. Yung iba nag-iipon through insurance para sa eduk. Yung iba naman plain health insurance. So, to talk about having multiple insurance, let us welcome again Mr. Enzo Taray. Take it away, Enzo. Yan, thank you, ma'am. So, pagkuha ng multiple insurance, depende lang talaga una sa kakayahan natin. Like sa akin, my own personal experience. Nung first kasi na life insurance na kinuha ko na plan is, nag-aaral pa lang ako, ng college pa ako. So, basic knowledge lang ang alam ko. Ang gusto ko lang talaga noon na makuha na plan is, parang mayroon akong makukuhang pera na consistent. So, traditional plan po yun, Sun Exclusive Plus. So, every 2 years may natatanggap ako na fixed amount. Pero 20 years to pay lang ako nun eh. So, yun lang yung gusto ko. So, doon ako nag-start. Until na nagkaroon na ako ng income or paunti-unti lumalaki din yung in God's grace, lumalaki yung income. Kaya nakadagdag din ako ng plan for other purpose. So, ganun lang yung goal ko. Ang plan na to, for example, para travel, okay, pang plan na to, pang retirement. So, hindi ko ginawang complicated. Parang goal-oriented lang. Yes, ma'am. Oh, okay. Pwede ka na matanong, Enzo, nung nag-start ka to, magkano ang premium mo at anong face amount nung kumuha ka nito? Nung Sun Exclusive Plus po, ang premium nun is nasa 3,100 something per quarter. Okay. Tapos, ang coverage lang po nun is mga nasa around 300,000. Mababa lang yung coverage nun. Pero meron na yung kasamang critical illness na coverage na around 300,000 din. Talaga? Opo, meron na doon na kasama siya. Okay. So, yun lang po yung start ko. Tapos, nag-build up na po ako doon. Okay, thank you. So, mga wala pa sa inyong mga endowment plan dyan. Ito yung isang klase ng plano na on the 6th year, pwede ka nang kumuha ng pera. It's quite expensive, but then, papakinabangan mo yon. So, at what age ka nag-start, Enzo? Ano po ako noon, ma'am? 16 or 17 years old. 16 or 17. Okay. Mababa lang po. Para sa akin, anong time na yun, malaki na yun na, malaki na amount na yung 3,000 pesos. Kasi naalala ko, yung kinuha ng father ko na plan na 1 million, at that time is 20,000. Ano na siya noon? 30-something, going 40s na siya nung time na yun. So, matanong ko lang, estudyante ka, saka kumuha ng pera noon? Allowance. May allowance kasi binibigay sa akin. Tapos, iniipon ko yon. Hindi ko ginagastos. Kaya yun yung ginawa kong pag-start. Parang challenge lang ako ng father ko. Okay. So, let's proceed. Let's give applause for Enzo. Oo. Say thank you, Enzo. Oo. Type in the chat box. Oo. Thank you, Enzo. Oo. Now, for the second question. Ito yun.
pwede bang magdagdag o baguhin ng beneficiaries? So, ito siya. Si Sofia, dalaga pa rin siya ngayon. So, hindi pa siya nag-aasawa. So, ang kanyang beneficiaries is brother niya, mommy niya, daddy niya, lola niya. Basta tandaan nyo, basta kadugo, pwede mo siyang gawin as beneficiary. So, since dalaga siya, yan ang kanyang beneficiaries. Now, let's move to Ivan. Si Ivan naman, nagkaroon siya ng 2 anak. Okay, si Lilo at si Lala. So, ito naman, ang ginawa niyang beneficiary kasi twins. So, ang ginawa niyang beneficiaries is yung 2 anak niya at saka yung nanay niya. So, maybe you are wondering bakit hindi yung kanyang wife. Kasi nga, nagkaroon siya ng anak, si Ivan, but then hindi sila kasal pa. So, you cannot name your partner as your beneficiary. Si Paolo naman, nag-asawa siya. So, nung nag-asawa si Paolo, and then pinag-bless sila with 2 kids. So, ang kanyang beneficiary is yung wife niya at saka yung 2 anak niya. So, doon sa tanong na, can we change beneficiaries? The answer is yes. So, ako, nung dalaga ko, syempre, ang ginawa kong beneficiary, nanay ko, tsaka yung 8 kong kapatid, kasi siya na kami. So, nung nag-asawa na, it will be your husband na, and then your kids. So, ano ang palatandaan? Sino ang pwede? Dapat kadugo, okay? Through marriage. So, dapat kasal kayo. O kaya, pwede ring donation, kung kanino mo gusto, hati-hatiin yung proceeds niya, or through business. Kunwari, magka-partner kayo sa negosyo. Pwede yun as part of the beneficiaries. Now, talk about more on beneficiaries. Let us welcome Ms. Edna Risuelo. Hi, good afternoon. Good afternoon, everyone. Okay. Para dun sa mga beneficiaries na gusto nating i-add or i-change, pwede ba yon? So, nasagot na ni Ms. Carla. Yes. So, we should have an updated list of beneficiaries so that when sad time comes or death, there will be no hassle for death claims. Anong gagawin namin pagka mag-change or mag-a-add? So, may Sun Life form, beneficiary change request, ang tawag dito. Your advisor can assist you on this matter. Okay? So, anong gagawin natin after this webinar? Dapat natin gawin, i-review, i-check yung policy ninyo. Sino ba yung mga naka-indicate doon na beneficiaries? Yung spelling ba ng pangalan nila, yung birth dates, tama ba? Correct ba yung name? Recently, meron akong client, namatay siya nung Monday. Nung chinek ko yung death certificate niya, ang pangalan ng mother niya doon, Dolores. Pero pagdating dun sa policy contract, nakalagay Lolita. So parang ngayon pa lang, oo, sabi ko nga dun sa husband, i-check dapat talaga, no? So sabi ko sa husband, hindi ko alam kung magkakaproblema yan, but we will try. Sabi niya, magpapasa na lang siya ng affidavit na Dolores and Lolita is the same person. And then, kung meron kayong anak din na bata pa, naging of legal age na siya, pwede nyo na rin siyang i-add. For some naman, nag-change nga ng civil status from single to married, you add your spouse. Pag married ka naman, na widow ka naman, you delete your spouse and then change. Kung sino yung gusto mong ipalit, anak mo ba yan or whatever. And then, siguro isa pa yung pag nagkaroon ng separation, di ba minsan nagkakaroon ng hiwalayan, sumakabilang bahay si mister. So, ang gagawin natin, add tayo ng ibang, i-change na natin siya. Wag na natin siyang i-take as beneficiary. Palitan na natin siya. And then, yun na nga, last is yung donate to charity. Thank you. Okay, thank you. Say thank you to Edna. Type in the chat box. Thank you, Edna. So, next, the third question is, so, now, kung wala pa ang due date ng VUL ko, kunwari kumuha ka ng plan, pwede ko ba yung hulugan kahit magkano ang amount muna? So, bakit kaya nagkaganon ang aking sound? Nag-e-echo. Anyway, so, nag-e-echo ba ako sa inyo dyan? Okay na po, ma'am. Okay na. Okay. So, like this for example,
May client ako na kung may pera siya, naghuhulog lang siya, 500 pesos. Tapos hulog ulit siya, 500 pesos. Tapos 500 pesos. So September 30, hulog ulit siya after 5 days. So the answer, kung pwede ba siyang hulugan every now and then, yes. Kapag may excess ka, hindi mo naman alam kung saan ilalagay, hulog-hulog mo na lang dyan. Para a portion of it goes to your insurance, a portion of it goes to the investment. Kasi ganun ang insurance plan na VUL. Kunwari, ang sample is, it's a protection na kasama investment. Kumuha ka sa akin ng 1 million insurance coverage. So makikita mo, since nakalink siya sa investment, it goes down. Kunwari, nakita mo, 1 million ka insured plus the fund value, minsan 20,000 siya, it goes up. Silip mo ulit, the next day, naging 23, dagdag ka konti-konti, down na naman, nakita mo, naging 18,000. Pero insurance coverage mo, 1 million pa rin siya. Tapos, ang fund value is 42,000 na kasi nag-up. So, every now and then, nag-up siya, nagda-down siya. Kaya ang VUL is meron tinatawag na volatility, ang pag-akyat ng presyo ng mga investment at ang pagbaba. So now, this is best for medium to long-term goals. Hindi pa pwedeng, Carla, mag-start ako ng VUL, tapos next year kukunin ko na yan. Hindi ganun. Ito ang isang plan na pangmatagalan, yung gusto mong mag-ipon para sa retirement mo, pambili mo ng rest house mo, or pang negosyo mo in the future. So, to talk about, again, let's welcome Ms. Edna Rizuelo for the deposits. Take it away, Edna. Okay, so ang sagot nga 'di ba, pwede tayong mag-add anytime. Ito yung kung may extra fund lang tayo. So ano yung hindi pwede? Wag mong ilalagay pambayad mo na or tuition fee ng anak mo tapos later on after a month or 2 months pull out. Wag pong ganon. Just in case lang may extra fund, like ngayon pandemic, 'di ba? Hindi ka na nagko-commute, hindi ka na nagbili ng mga kung ano-ano. So that savings, ilagay mo siya, i-deposit mo siya anytime. So minimum at least 500. For Sun Life ito ha, kasi for other insurance companies, hindi ito pwede. So sa atin with Sun Life pwede naman. And then isa pang advantage, pag nagdadagdag ka, lalo na kung during this time, 'di ba, mababa yung ating stocks, yung investment natin. So mas marami kang mabibiling shares and it helps you grow your future money. Yun yung maganda doon. Thank you. Okay, thank you again. Let's type in the chat. Thank you, Ms. Edna, for that additional notes. So the fourth question is this. So, anong mode ako nag-umpisa? Pwede ko bang baguhin ang mode of payment ko? Okay, this is it. Kunwari, kumuha ka noon ng panahon si Sophia, kumuha siya ng traditional plan. Pag sinabi mong traditional yung kinuha mo, hindi siya nakalink sa investment. Kumuha siya yearly. Ang binabayaran niya, 12,289.88. So, para kang nagtatabi ng 1,000 pesos every month. Traditional plan siya. So, yearly, ang binabayaran niya, gusto niya ngayong maging quarterly. So, ang gagawin mo, i-multiply mo siya ng 0.275 kasi pagka annual to quarterly at traditional yung plan mo, tataas siya ng 10%. At magangyari lang ang pag-change ng mode tuwing policy anniversary. So, hihintayin mo, katulad ko na rin yan, June niya kunwari, ang July 28, 2021, at gusto niyang maging quarterly na siya, hihintayin niya yung July. Saka siya ngayon mag-change ng mode. Tandaan nyo, pag traditional ang plan nyo, meron 10% interest. Now, etong si Ivan, kumuha rin siya, traditional plan. Ang kanya naman, quarterly, nagbabayad siya. Ang binabayaran niya, quarterly, is 58,696 pesos. So, kung yan ang binabayaran niya quarterly, at gusto niya ngayong maging yearly, kabaliktaran naman siya. Diba? Kasi ito, kung ita-times mo siya ng 4, 234,000 ang binabayad niya sa isang taon. Ngayon, quarterly, gusto niya na ngayong maging yearly. Kasi lumakas yung negosyo niya eh. Meron siyang shop ng mga computer. So, naubos lahat ng stocks niya. So, gumanda yung Carla, gusto ko na ngayon, kunwari, maging yearly. So, yung 234,000 at ginawa mo siyang pang isang taon na, magiging 213,000 na lang ang babayaran niya. So, kabaliktaran siya ng traditional. Dito naman, nagkaroon ka ng
kabaliktaran siya nung from yearly to quarterly, ngayon ginawa mong quarterly to yearly, kung kanina may interest ka, ngayon naman nagkaroon ka ng savings. Okay. Sa VUL naman, ibig sabihin ng VUL, isang plan ng insurance na nakalink sa investment. Quarterly, nagbabayad siya, 8,403. Now, ano ang kaibahan niya? Pag quarterly ka at ginawa mo siyang yearly, ang ibig sabihin nun is, i-multiply mo lang siya ng 4. So, pag minultiply mo siya ng 4, hindi siya ganun ka-complicated katulad ng sa traditional. Tapos pag yearly naman, ang binabayaran mo, gusto mo naman maging quarterly, you just have to divide it by 4. So, tatandaan nyo, pagka-traditional, nagkakaroon kayo ng 10% interest if you want to change mode from yearly to quarterly. Pero pag VUL kayo, wala siyang interest. You just have to times 4 or divide by 4. So, hindi siya complicated. Now, teka lang ha. Oo. Alisin muna natin yung mga floats para malinaw sa inyo. Malinaw naman, Enzo? Okay. Yes po, ma'am. Okay. Now, to talk about that, parang nawala siya sa ating Zoom. I think, is Jingay still there o wala? Ako na lang. Let me introduce myself as Jingay, change of mode. Sa panahon ngayon na pandemya, hindi natin masasabi. Pero alam mo, minsan natatawa ako, nakikita ko, ang dami ko nakikita ngayon. May bumibili ng bagong kotse, nagbubukas ng bagong business. Meron din mga business na nawala naman, na dati ang lakas-lakas, tapos nagsarado sila. Iba-iba, no? So, yung mga clients ko na dating quarterly, nag-annual pa ngayon. Pero, yung iba naman na annual, gusto naman mag-quarterly. So, you just have to contact your advisor. Ang trabaho namin, till death do us part. Hanggat nandiyan ka, hanggat nandito kami, magtutulungan tayo. Walang bitawan. Okay? So, thank you, Miss Jinga, through Carla. So, next, what is the 5th question? Pwede ko bang gamitin ang insurance plan ko as MRI? Mamaya explain ko ano yung MRI. MRI is a standby collateral. Ganito yan. So next is, tatanungin muna ni Sun Life, sino ba ang bangko mo at kukuha ka ng mortgage redemption insurance? Anong ibig sabihin nun? Nung bagong kasal kami, nangutang kami sa RCBC, so yung insurance ng husband ko na 1M yata or 2M, hindi ako ang beneficiary, kundi yung bangko kung saan kami nag-loan. So, we really need to know kung anong bangko ka maglo-loan para sa negosyo mo, pambili ng kondo, China Bank ba, BPI ba, RCBC ba, or BDO ba. Ilalagay mo yan. At ang address na ilalagay mo, yung head office nila. So, ang mortgage, nakilala nyo si Lloyd Cadena, di ba nang nawala siya? So, Lloyd, tama ba ako? Lloyd Cadena, nung nawala siya. Yes po. Ang kanyang beneficiary noon, ang kanyang MRI, yung bangko na pinag-utangan niya. So, how does it work? Kunwari, pagpalagay na natin si Lloyd, nag-loan ng 2 million. So, malakas yung YouTube niya. Kunwari, nakabayad na siya ng 7,000. So, 2 million minus 700,000, nagkaroon pa siya ng remaining na 1.3 million. So, itong 1.3 million na to is, yan yung utang niya pa sa bangko na hindi natin masasabi. May tinatawag tayo na expected and unexpected sa buhay natin. So, yung 1.3 million at kinuha ka ni Lloyd, yung insurance mo sa Sun Life na 2 million, ibabayad muna namin yung 1.3 doon sa bangko. Kaya sa policy contract mo nakalagay, its successor are assigned as their interest may appear and the balance if any two. So, kung ito, binayaran na ni Sun Life yung 1.3, kanina mapupunta yung 700,000, mapupunta sa nanay ni Lloyd. Okay? Kung sino yung beneficiary, kasi dito, if the balance, if any two, pangalan ng mother niya o kaya ng brother niya, so yung exist dun sa 2 million. So, let's welcome again, Jingay. Okay. Let's welcome again, Jingay, as True Carla, na wala siya from the Zoom.
So, sa akin nga, based on my experience, ganun, pwede mo siyang gawin ng MRI. Ang tawag doon, standby collateral. Bakit kumukuha ng MRI? Pinapayagan ka ng bangko mangutang. Number 1, tingnan magkano yung sweldo mo. Number 2, tatagal ka ba dyan sa sweldo mo? Number 3, anong edad mo? Hindi porket malaki ang sweldo mo, papayagan ka ng kung 60 ka na ba, 30 ka na ba, ano yung active working, ma-approve ka ng loan. Tapos, ang gagawin mo ng beneficiary, there are some banks who are also selling insurance. Yung iba sa kanila, hindi na pumapayag Sun Life ang gamitin. Yung iba pumapayag, pero at a higher interest. So, depende rin kung saan kayo mag-loan. Okay? Thank you, Ms. Jingay, again for this one. The 6th question. Benefit. Pwede pa ba itong idagdag sa plan ko? Kailan pwede? So, this is it. Si Sofia, kunyari sa Monte, this is an insurance proposal. Ito yung matatanggap nyo kung ang gusto nyo ay VUL. So, ang kinuha niya, Sun Maxiling Prime. Tinanong ko siya, Sofia, anong gusto mo? Tita Carla, gusto ko insured lang ako ng 1 million. So, kung Maxiling Prime yan, at ito ay 500,000, bakit? Kasi it doubles. So, kung gusto mo 1 million, 500,000 nasa proposal mo. Kung yun lang ang gusto mo, ang babayaran mo lang talaga sa Sun Life is 24,845. Kunwari, ang budget mo lang 2,000 something every month. So, ito yung babayaran mo sa Sun Life. Okay. Now, biglang naisip mo, Tita Carla, gusto ko meron akong total disability. Age 32 ka, gusto mo may total disability. Anong advantage niyan? Ang advantage ng total disability, knock on wood, may mangyari sa'yo dahil sa aksidente. Hindi mo na ito babayaran. Si Sun Life na ang magtutuloy ng policy mo. Kung gusto mo na may ganyang rider, kailangan mo magdagdag ng 600 pesos. So, from 24,000, dadagdag ka ng 600 pesos. Okay. Sinabi ni Sofia, Tita Carla, gusto ko rin may accidental death benefit. Okay. So, accidental death benefit, pag gusto mo ulit na merong ganon, additional fee, magdadagdag ka every year, 650 pesos. So, what does it mean? Ibig sabihin noon, di ba, 1 million ka insured. Hindi naman natin alam ano ba kakawala ko, sakit or aksidente. So, if it's an accident, plus 500,000, ang mapupunta sa pamilya mo. Now, ito, masyado siyang mabenta ngayon, critical illness benefit. Maraming taong takot na ngayon. Sa totoo lang, dating healthy, ngayon hindi na. Or meron nga raw na feature dati, doktor siya, okay siya, lahat saan, nagpupunta siya, pero siya tinamaan, tas bata siya. Kaya lang minasabi yata siya sa vlog niya, hindi ako kakapitan kasi I exercise a lot, I eat the healthy foods. Ang nakakaalam lang talaga ng buhay natin. Si God lang talaga, kailan ka magkakasakit, ano yung magiging problema mo. So, kung ikaw, critical illness naman ang pinoproblema mo, na ayaw mo maging pabigat sa pamilya mo, kailangan mo naman mag-add every year ng 2,155 pesos every year. So, kung titignan mo, ang magiging total premium mo na is 24,000 for the insured ka ng 1 million. Gusto mo may total disability ka, 600 pesos additional. Gusto mo may accidental death benefit ka, additional 650. Gusto mo may critical illness benefit ka, 2,155. Kaya magiging total mo na ngayon is 28,000. Kasi para kang bumili ng kotse, kayong magbarkada. Yung isa, okay, yung isang barkada mo, ang gusto niya is, Carla, pareho kami, bumili kami ng Altis or bumili kami ng ganito. Bakit ganoon? Ang bili ko, pagkalagay na natin, I don't know how much it is right now, 800,000. Bakit yung isa, ang binayaran niya 1 million? Kasi yung kaibigan mo, naglagay siya ng mugs na maganda, naglagay siya ng seat cover, naglagay siya ng tint na pang 3M. So, naiintindihan niyo na, pwede natin ito idagdag. Anong mga kailangan? There is a certain form from Sun Life, ang tinatawag doon, Personal Declaration of Health. Okay ka ba? Baka syempre isipin ni Sun Life, ba't biglang nagpalagay ito ng health benefits? Anong nangyari? May diagnose ba to or what? So may fill up ang form. Pangalawa, there is a valid ID that you need to submit na ikaw talaga yon. Lalo na ngayon kasi
pandemya, tinitignan natin, kahit hindi tayo magkita, you should have a valid ID, tapos a selfie, nakasama mo yung ID na yon. And then, of course, the additional premium. Tapos, kung lagpas na ng 90 days yung kinuha mo na plan, magbabayad ka na ng policy change fee, 750 pesos, at additional premium. Kung kunwari, kinuha mo yun, 25 years old ka, tapos nag-decide ka after 3 years kumuha. So, sa age 28 na ngayon yung base ng premium mo. Okay? Now, let's welcome again Mr. Enzo Taray, okay, for the additional notes about the critical illness benefit or any other riders. Take it away, Enzo. Thank you, Ma'am Carla. Yes. So, share ko po yung recent experience ko with regard this client na mayroon na siyang existing policy pero wala siyang hospital income benefit nung time na kumuha siya ng plan. That was 3 years ago. Tapos nung pandemya, nung March, biglang nag-decide siya na dagdagan niya ng hospital income benefit. So mina-maximize niya kung ano yung maximum na pwede niya makuha nun. Yun ang gusto niyang makuha. So magagawa lang natin yun, katulad ng sinabi ni Ma'am Carla kanina, every policy anniversary. That is 1 month before saka 1 month after ng policy anniversary mo. So doon lang yung period na pwede tayong mag-apply. So nag-comply kami sa lahat ng requirements, lalo na kasi COVID days na ngayon. Nag-declare siya ng health status niya. Then nag-sign kami ng non-financial na form. So sinubmit namin na nag-change nagdagdag ng rider. So yun ang ginawa namin. It took a little while bago natapos yung process kasi nga naka-offline tayo karamihan. I mean naka-off an office. So nakabahay lang lahat kaya medyo natagalan yung process pero na-approve naman siya within 1 month. So naging okay naman. So medyo malaki nga yung I think 5,000 or 7,000 ba yung kinuha ni client. So medyo malaki. So magkano ang nadagdag sa kanya na premium? Nadagdag sa kanya po is 12,000 per year. Kasi ang gusto niya is 4,000 hospital income benefit every day? 5,000. Okay, remind ko lang, ang isang tao, pwede ba kahit 10,000 na pag na-hospital ako, babayaran ako ni Sun Life 10,000. The word itself, hospital income benefit, is dapat ang income mo equal to that. Kunwari, ang trabaho mo naman, clerk ka, ang sinisweldo mo lang 15,000. So, kunwari, papalagyan natin 24,000. So, parang 2,000 something a month ka. Tinitingnan din ni Sun Life, ano yung income mo. Hindi ka pwedeng kumuha ng masyadong malaki, pero ang income mo naman maliit. Okay? Ang minimum lang po doon, ma'am, is kung magkano yung annual income divided by 250 days. So, kung ano yung lalabas na amount doon, yun ang dapat. Yun yung minimum na kunin mo. Tapos, ang maximum naman is yung limit naman ni Sun Life na around 10,000. Okay, thank you. Thank you for that, Enzo. Okay. Welcome chat. po. Yeah. Let's say thank you to Enzo in our chat box. Okay. Thank you, Enzo. What is the second question? Naipon kong pera. Alam mo, usually mga kliyente ko, ganun, Carl, ang tanda ko na kung paano magagalaw yan, at what age or what. Nakakatawa, di ba? Parang tinuturuan pa lang kita mag-ipon, ang gusto mo na kagad mag-withdraw. So parang ikakasal ka pa lang, ang tanong mo na kagad, ano ang proseso ng annulment? Parang something like that. So anyway, this is it. So let's start with Sofia. Si Sofia, si Ayla, si Paolo, hindi pa naman sila ganun katanda, age 48 na kumuha siya ng VUL, malaki yung nakuha niyang plan, age 48 pa lang siya, pero tinan mo yung fund value niya, nasa 3.6 million. Pwede naman niyang galawin Lagi ang tanong ko sa client ko, lately nga pala, may nagsabi sa akin, Miss Carla, withdrawin ko na lahat ng pera ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya gano'n, nawalan ako ng trabaho, tapos yung mister ko, 6 months nang walang trabaho. Parang, alam mo, sabi ko, okay, ganito. Hindi ko naman sinabi na hindi mo siya pwedeng withdrawin.
Ang sa akin lang, how much do you need? Sabi niya, wala, parang tatakot ako, Carla, gusto ko mag-withdraw, ganyan. Gusto daw niya 200 to 300,000. Sabi ko, let's talk about that or what. O ngayon, iba na. Nag-usap na kami after 2 days. I think it was last night. Sabi niya sa akin, ay, Tita Carla, sabi niya, may interview na ako, may panibago akong work. Sabi niya gano'n. Ikaw naman kasi kung makataranta ka naman. Tapos pinakita ko yung plan niya, nakita ko doon, meron siyang 81,000 na dividends. Sabi ko, pwede na ba to habang nag-a-apply ka ng trabaho? Ito naman ang galawin mo. Huwag mong galawin lahat. Nag-iipon tayo para may pera tayo sa pagtanda. Hindi yung bata ka pa lang, withdraw ka na ng withdraw. So this one, 3.6 million ang kanyang fund value. Okay. Now, let's move to Ivan. Si Ivan naman, kumuha ng traditional whole life. Insured siya at till age 100. Traditional yung kinuha niya. Ang cash value niya is 649,000 until now. Tapos, si Paulo naman, siya yung pinakamayaman sa magkakaibigan. Ito yung fund value ngayon niya sa Sun Life. Pwede kang gumalaw. Ang sa akin lang, anin mo ba yan? Kung ibibili mo ng lupa, ngayon, nabagsak yung presyo, di sige, kunin mo. Kaya lang, huwag ka ngayong mag-withdraw. Bakit? Lahat ng stocks ngayon are down. Down si Jollibee, down si Ayala, down. Ang unti-unti lang gumagalaw, other telecoms. Kasi yun ang buhay ng negosyo natin ngayon. More on the online selling, online lahat. So, yung VUL niya, na hinuhulugan niya dati, bakit ganyan kalaki yung pera niya? Kasi hinuhulog niya naman, 243,000 every quarter. So talagang age 48 pa lang siya, hindi naman niya kailangang tumanda. Pwede na siya. May mga clients ako, Tita Carla, gusto ko sana may 3 million ako at what age 45? O sige, anong budget mo? Kinumpute ko na, kunwari lumabas, nasa 20,000. Ay, Tita Carla, budget lang 500. Sabi ko, iha, kahit tumambling yata ako, hindi ko kakayanin yung meron kang ganong amount kung sa ganyan. So it goes directly proportional. Kung ano yung pangarap mo, dapat willing ka rin to sacrifice na mag-ipon ng ganon. Now, to talk about the withdrawals before retirement, let's welcome again Mr. Enzo Caray. Okay, ma'am. So, itong share ko sa inyo, may personal may personal experience to. So, di ba, nabanggit ko na medyo maaga talaga ako nag-start na kumuha ng plan. So, hindi naman talaga kailangan na antayin natin yung retirement before tayo mag-withdraw. Pero, dapat isipin muna natin kung ano yung purpose ng pag-withdraw natin. Hindi naman ito bangko na deposit withdraw lang ang ginagawa natin. So, nag-start tayo ng ganitong financial plan kasi para gusto natin ma-build up yung fund natin. So, pag sa tingin mo, nakita mo nang lumago na yung fund mo at gusto mo nang i-achieve yung goal mo, katulad nung ginawa ko, ng partial withdrawal ako kasi kung bumili ako ng property. So, medyo, lumago talaga siya. So, mga almost 300% din yung nangyari sa akin na, na grow ng fund. Kaya, nag-start pa lang ako noon, 2000, I think 2004, or, mga something like that na year, nung, unang start ng investment. So, nung lumago siya, yung ginamit ko. Pero partial withdrawal lang. Pero after a few years din, binuo ko uli. Para naman, in the future, di natin alam na another few years again, na lalago na naman siya. Basta goal-oriented. Focus lang tayo kung ano yung para saan yung paggamitan ng pera natin. Yan po. Okay, thank you, Mr. Enzo. Oo. In the chat box, say, thank you, Enzo. Okay. 8th question. Pwede ba akong mag-loan or mag-withdraw sa policy ko? Kailan pwede at magkano ang amount? Okay. So, ito ang sagot dyan. Kung ang plan mo ay traditional, wala kang withdrawals, tapos wala ka ring loans or what, titignan natin yan, magkano yung maximum loanable mo. So si Sofia, nung dalaga pa siya, kumuha siya ng traditional whole life. So yan nakalagay yan sa plan mo, magkano yung maximum na maloloan mo. Kaya hindi ko masasabi pagka minsan nasa daan ako, Carla, kailangan ko ng pera, magkano? Sabi ko, sandali. Pwede ba bukas? Kasi sisilipin ko, it's not automatic. By the way, I started with Sun Life with 16 clients. Ngayon almost
2,000 something na. So talagang madami na. I really need to search or what. Asan yung plan mo, kailan mo kinuha, magkano siya, or what. So pagka ginalaw mo to, kunwari kumuha ka ng 100,000, winidraw mo si Sun Life ng 100,000, hindi mo siya binayaran next year, may interest siya na 10%. Si Iva naman, okay, meron siyang maximum loanable, 871,000. So, traditional din, pagka sinabi mong loan, it's under a traditional plan. 871,000 ang maximum loanable niya. Pag ginalaw niya yan, 10% of that one, interest. Now, may balance siya na loan. Ibig sabihin nito, meron siya dating utang na hindi niya nabayaran, 45,000. Hindi naman siya gumagalaw sa akin. Talagang marami pa rin taong may pera ngayon. Hindi siya gumalaw, hindi nag-text sa akin, kailangan niya yung pera. Pero nakita ko, may 2 taong hindi niya nabayaran tong 45,000. Sabi ko sa kanya, meron ka naman dividendo. Itong dividendo mo na to, kung wala ka naman pambayad nitong loan mo, ang gawin mo na lang, dyan tayo kumuha ng pera, pambayad dun sa niloan mo na 45,000. Makakakita ka lang ng malaking fund value mo, malaking cash value mo. Pag matagal na yung policy mo or malaki yung hinuhulog mo, like this for example, malaki yung hinuhulog niya para magkaroon siya ng loanable na 871. O niya, Carla, ayoko nang may utang ako. So ang gagawin ko, papipirmahin ko siya ng form, tapos kukunin niya rito sa dividends niya to pay for the loan. Okay? Si Paulo, ang kinuha niya naman VUL. Ang pangalan, Maxilink Prime. Kinuha niya yan, December 27, kunwari, 2013. Tapos VUL siya. Tinan mo yung fund withdrawal na pwede niyang gawin. No? 3.6 million. So, paano siya nagkaroon ng 3.6 million? Kasi nga malaki nga yung binabayad niya. Pagka winidraw niya yan lahat, or winidraw niya yan sa Sun Life lahat, hindi na siya insured ng 12 million. Kasi ginalaw mo lahat eh. Pero kung kumurot ka lang dyan, kunwari, kumuha ka lang 600,000. Kumuha ka lang 600,000. Insured ka pa rin kung magkano yung insurance coverage mo. Now, Maxilink Prime yan. Kung sino sa inyo may Maxilink Prime na plan, yan ang pwede nyong galawin. Pero ang tip ko lagi, huwag kayo gagalaw basta-basta. Kung ano na yung kailangan, ha? Para pagtanda natin, may pera pa rin tayo. Ang kaibahan lang, pag VUL ang plan mo at gumalaw ka ng pera, wala siyang interest. Okay? Walang interest for that. So, that matters. Now, let's welcome, I think, is Miss Evelyn to talk about the loans and withdrawal. Is Evelyn Garcia here? Yes, ma'am. Ayun, nandyan. Okay? Yes. Good afternoon po, everyone. Dito, pareho akong merong examples dito. Yung doon sa, pag sinabi nga kasi nating loan, sa traditional plan po yan applicable. Pag sinabi nating withdrawal, sa VUL plan po applicable. So, doon sa trad, meron akong client na ine-enjoy niya na yung pag loan na yan sa ano, kasi bago ko pa siya na-handle, so kanina, yung mga plans niya, 90s pa. So, mga na-fully paid up plans na hindi siya aware na yun palang cash value ng plan niya, pwede niyang i-loan. So, sinabi ko yun sa kanya as part of my service. Sabi ko, sayang yung mga ano, pwede mong, kung kakailanganin mo for emergency purposes nga yung pera, pwede mo namang i-loan. So, natuwa siya nung nalaman niya yun. So, actually, at this time, 3 beses na siya ng pag-loan sa ano, na 3 beses na siyang nakapag-loan na binabayaran niya ng 2 years ng 2 years ng PDC checks. Okay, so ano 'yon? Aware naman sila kung aware naman client kung magkano yung interest at may timing din siya. Kunwari after 3 months gusto niya mag-start checks niya. And then doon naman po sa VUL, meron kasi ng may plan sa akin. So mga nakapag-ipon na ng mga fund value nila, and nagkataon nga kahit hindi pa kasi tapos yung payments nila, mga Maxi Prime to pero nagkataon nga dahil OFW sila,
napauwi, nangailangan po sila. So, yes, oo. kailangan talagang magbigay ng, kumbaga, tulungan sila. Just recently lang, this week lang, meron ding, dahil siguro mga 9 to 10 months na siya sa Philippines. So, kahit ayaw niyang galawin, kailangan na. Pero, I was given info dito kay Sun Life na 90% of your fund value can be withdrawn. Pero syempre, as an advisor, kailangan pa rin natin silang sabihan na, or i-advise na kung ano man yung kinuha, syempre in the future, dahil magtatrabaho pa naman ulit at bata pa naman tong OFW client, kaya niya pang ibalik kasi if we get to go again dun sa talagang reason for since bata pa siya, marami pa siyang panahon para maibalik yung pera para dun sa talagang goal niya na retirement. And that during that time na hindi na siya makakapag-work, na ibalik niya yung pera or unti-unti. Ganun. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you, Miss Evelyn Garcia. Type in the chat box. Thanks, Evelyn. Okay. Now, what is the ninth question? Maglalap ba ang policy kapag hindi ko nabayaran ng 3 months, 6 months, 1 year? Okay, depende ulit. Like this, for example, si Sofia, so kung 3 months lang siyang hindi magbabayad, makikita mo yung total fund value niya, 3,070. Kung 3 months hindi pa siya makabayad, pwede pa siguro. Pero pag sinabi mo 6 months, 1 year, sa ganyang value, malamang maglalapse yan. Diba? 100% allocation niya, 3,000. So kung 3 months, hindi ka pa, pwede pa siya. Pero kung lumagpas ng 3 months, 6 months, 1 year, malamang maglalapse siya. Kasi nga, konti na lang yung fund value. Policy was just issued. Yung pa, unang tanong, kailan ba siya na-issue? So parang ina-accumulate pa lang yung investment portion mo. So yung if the fund value not enough for the insurance charges, maglalapse siya. Look at Ivan naman. Si Ivan, kung hindi siya nakabayad, as I've said kanina, kukuha lang tayo doon sa dividends to pay for the premium. Sasabihan mo lang ahente na gusto mo automatic premium advance or kaya withdrawal from the dividends. So, kahit hindi siya magbayad, malaki pa naman yung dividends niya at malaki rin yung loanable niya, doon tayo kukuha from the dividends. Okay? Now, si Paulo naman, ang kinuha niya na plan, kumuha siya ng Maxilink 1. So, the word itself, Maxilink 1, isang bagsakan lang ng pera. So, ang kinuha niya, 1 million, okay? Tapos, 250, single pay siya. So, kahit hindi siya magbayad, well, hindi na siya maglalapse kasi kumuha siya ng Maxilink 1 kasi ang niya more on the investment side. Kaya tingnan niyo sa total amount due, 0. Kasi nga, isang bagsakan lang. So, ang mga ahente, hindi kami nagbibigay ng produkto kung hindi naman yun ang para sa'yo. Pag ang concern mo is, gusto ko, Carla, wala nang insurance, more the investment muna. O, Maxilink 1 ang ino-offer ko para automatic transfer kung sino yung gusto mo as beneficiaries. So, again, to talk about the reinstatement, kung sakaling mag-lapse, Miss Evelyn Garcia again. Hello po ulit. Yeah. Oo, dito naman, actually, ang sinasabi dito, maglalapse po talaga kung very recent pa lang yung iyong policy. Wala pa po talagang ipon. Kung VUL, wala pang fund value masyado. Kung TRAD, wala pa pong cash value masyado. So, malaki po ang chances talaga na malapse po siya. So, iingatan po natin yan dahil lalo na kung bago pa lang yung plan kasi wala pa nga pong mga ipon. Pero, just the same, kung mangyari nga po yun, meron naman po tayong way para maibalik po natin kaagad yung ating policy. Yun lang, talagang manghihinayang po tayo kasi yung mga previously na naibayad na natin, parang mababaliwala yun kasi kapag tinawag natin na reinstatement, yun yung paraan natin para maibalik yung policy natin na nag-lapse. So, pag naibalik natin siya,
within the first 30-60 days, wala pa po yung mga dokumento na mas maraming questions. So diyan, minimal. Ako na wala yata si Evelyn. So anyway, within the reinstatement, sabi ko, depende sa issue, magkano yung fund value mo, kaya siya maglalapse. So, pagka hindi naman, kahit na matagal pa, ayan, na bumalik na si Evelyn. So, medyo nagloloko. So, we'll go to the 10th question. Kung magsisimula ako ng maaga. So, this is it. The answer is, tayo lahat dito, there is a study na 28,000 days a person lives. So, more or less at age 80. So, kung ikaw ay 80 years old, halos lahat sa atin mabubuhay, i-divide natin siya by 4. So, from 0 to 20, tatanungin ko kayo, marami na ba tayong pera niyan? 0 to 20? Wala pa. Kasi from 0 to 20, naglalaro pa tayo, at saka nag-aaral pa tayo. So, itong 0 to 20, wala pa tayong income niyan. So, nung nagkaroon ka na ng income, may lumapit sa yung advisor, kunwari, Carla, ipon ka na, ay, saka na lang, kunwari, ganyan. Tapos, hindi ka ulit nag-ipon, naging 33 ka na, hindi ka pa rin nag-start mag-ipon. Tapos, nag-41 ka, nilapitan ka ulit, hindi ka ulit nag-ipon pa. At age 49, Carla, ready na ako kasi manager na ako. Buti naman, bago pa dumating ng between age 60 to 80. Kung diyan ka mag-ipon, dapat retired ka na, di ba? Kaya yung 2 quadrants dyan, parang wala na yan eh. Kasi isa retired ka na, isa nag-aaral ka na. So basically, yung 28,000 days, 14,000 days na lang we can do about it. So kung age 49 ka, nag-decide na mag-start, ang nasayang mo, more or less, mga 24,000 days. 11 years na lang. So, ano nga ba ang advantage and disadvantage? There is a disadvantage when it comes to premium at hindi lang yon. Kunwari nga, na-mention ko, age 23, lumapit sa'yo. Ano ang gusto mo? This is an actual case of mine. Pero girl siya. Sabi niya, ma'am, nakita ko nagbigay ka ng 1 million sa boss ko. Kunyari, gusto ko may ganun din plan. O sige, gusto mo na ba mag-start? Opo, sabi niya ganun. So, sabi ko, kaya mo bang mag-ipon? 2,300 every month or kaya 1,100 every payday. Sige po, okay. And then, lagi ako nandun, marami akong kliyente roon. Tapos sabi niya, kamusta? Mr. Next time. Ay, tita, baka hindi ko pa kaya. Kasi bago pa lang ako dito sa office, at saka malit pa yung sweldo ko. Baka hindi ko kaya, so wag muna, pass. So, I went there, age 33 na siya. Tingnan mo yung premium niya, 31,000. O sabi ko, kamusta? Mag-iipon ka na ba? Ay, huwag muna tita kasi me and my friends are traveling. Tapos, nag-age 41 na siya, nag-pag-ibig housing na siya. And then, nung age 49 na siya, doon siya nag-decide. From 2,300 every month na kailangan mong ipunin, it will be now 6,600. Ang laki, di ba? Ito pa. Kailangan pang tanungin sa'yo, are you healthy? Di ba, pag tumatanda ka, doon lumalabas yung mga sakit, nagkakaroon ka ng diabetes, may sira yung colon mo, may kidney failure ka, kasya pa rin ba ako sa budget mo? Ang laki ng wala sa'yo, dapat 10 years pa lang mag-iipon ka. So parang dapat age 33, tapos ka na. Hihintayin mo na lang at age 60. Since hindi ka, pamahal ka na ng pamahal, palapit ka ng palapit, and then yung health mo, even if you have the money, walang tatanggap sa iyo ng insurance kapag ka hindi ka healthy. So talagang dapat ang health and wealth magkasama. So to talk more about, ano nga bang advantage of starting early? Let's welcome again ang ating suki, Mr. Enzo Taray. Thank you, Ma'am Carla. Okay guys, so ang pinakamalaking advantage sa bakit kailangan mag-start natin ng as early as very young kung kaya, college, or kung kaya pa nga, high school. Pero usually, pag mga around that years, elementary, high school, responsibilidad pa ng parents natin yan. Pero kung may work na tayo, I suggest and I advise na kailangan natin, yung first salary natin o yung first income natin, dapat i-allocate na natin sa isang financial plan. Bakit? Kasi katulad nung ginawa ko, at that time, tawag to, segue ko lang yun. Hindi talaga ako masyadong nag-isip nung kung bakit ako nag-start.
Pero fortunately, in God's grace na guided ako kung bakit ako nag-start noon kasi dumating ang time na nakatulong siya sa akin. So, at that time kasi hindi naman iniisip na pang-retirement 'yon, something like that, or pang-educational ng plan ng anak ko in the future. So, nag-start lang talaga ako kasi gusto kong may mapaglagyan yung pera ko. And then, so, yun ang other half nun. The other half is yung sa insurance. Kasi, nung time na yun, mababa pa yung cost of insurance. Mas cheaper siya. Unlike kung kumuha ka na ng 30-something, going 40s, may pera ka nga, may ganda ka ng income, pero ang tanong naman is, insurable ka pa ba? Kumusta pa ba ang health mo? At very young age, majority sa atin, healthy tayo. Kaya automatic, pag nag-apply tayo ng life insurance, like VUL man yan, or traditional, most probably approve ka agad yan sa isang insurance company, like as a Sun Life. Kasi naka-default na doon na pag young, healthy. Pero hindi naman agad-agad. Kasi mayroon naman cases na bata pa pero mayroon na siyang hereditary na illness, kumbaga napasa-pasa, ganyan. Pero majority talaga sa atin nag-apply ng at very young age, like college or just started work lang, healthy talaga. Kaya yun ang yung dalawa na yun, health and wealth, yung katulad na sinabi ni Ma'am Carla. Ang wealth na part, di mo na malayan, lumalago na pala yung pera mo. That time, pwede mo na panggamit na pang-start ng financial goals mo. Like, pagtayo mo ng bahay, o di pagbili ng property, o di pang-business. Okay. Thank you, Mr. Enzo. Yeah, thanks again. Sa chat box, thank you, Enzo. Okay, now, ito na inaasahan nyo. Meron kasing ibang questions na hindi na-discuss dati. So, these are the five additional questions. Okay, what are those? Nagpapit 3 months ago. Pwede pa ba kaming mag-apply as sa insurance? Okay. Di ba ang COVID, alam mo sa totoo lang yung experience ko nakakatawa. Minsan paranoid na tayo pag hindi tayo makaamoy. There was a time na sumobra yung sipon ko or what, hindi ako nakaamoy. Parang feeling ko talaga meron na akong COVID. Kaya lang, tinitingnan ko yung mga symptoms. Karamihan pala ng COVID, at least may idea kayo. Walang sneezing, walang runny nose, tapos may fever, o yun. Wala naman ako mga ganun, pero natakot talaga ako, promise. So, since you are applying for insurance plan, syempre, meron tayong health questionnaire. Doon, dapat malaman natin kung ano yung mga tanong. May mga questions dyan. So kailan kayo nag-COVID? Meron na ba kayong mga, saan kang doktor nagpa-check up? Tapos, kailangan namin ng negative results na wala ka na, tapos ka na ba ng quarantine. Pero kung kunwari, ang gusto nyo, Carla, 1 month pa lang kami nagkaka-COVID, pwede na kami mag-apply ng insurance? Pwede naman. Ang tinatawag doon, COD case. Anong ibig sabihin nun? Ma-accept kayo, pero upon approval. Hindi muna kayo magbabayad. Wala kayong initial premium. Magbabayad lang kayo once accepted. So, even after a month. Now, let us welcome again Mr. Enzo Taray kasi meron siyang actual case for this one. Yes, take it away, Enzo. Yeah. Oo. So, with regards sa COVID, tinatanggap ni Sun Life. Pero katulad nga ng sinabi ni Ma'am Carla, kailangan mayroong time na gap. Kumbaga, mas better na after 1 month na nag-negative ka sa COVID, just in case na nag-positive man. Katulad dun sa actual case ko, nag-apply kami, naging positive si client kasi nahawa siya sa yaya nila, nahawa naman yung yaya sa mother niya, tapos from her mother, nahawa siya, yung client ko. Okay, so kumbaga nag-connect sila. So, nag-positive si client July 16. So, nag-inform na ako sa kanila na mag-start na nung kumuha ng insurance during early days of pandemic, March, April. Pero siguro dahil nangangapa pa, baka hindi pa nakapag-prepare, kaya hindi pa nag-proceed si client. Nung gusto na niya na mag-proceed, naging positive siya. So, kaya sabi ko, antayin muna natin na mag-negative ka. So, nung nag-negative siya, actually, double negative yun, hindi lang isang negative. That was, 1 month after. So, nag-apply kami,
September na, nag-positive siya ng July 16, nag-negative siya after 15 days, tapos nagpa-test uli ng mga August 15. So double negative na. Kaya nag-start kami in September. So medyo tedious yung process niya. Maraming hiningi sa Sun Life katulad nung certificate, yung medical certificate. Yung una is yung laboratory result. Yung una, yung nag-positive siya, hiningi ni underwriter. Pangalawa, hiningi yung negative result niya. Yung dalawang negative, sinabit namin. Pangatlo, nag-declare siya. Mayroong tawag nito, form na binigay sa Sun Life na declaration na may series of questions nandoon kung ano yung health status niya at that time nung nag-apply. So ang daming dapat probably lahat doon no. Kung mayroong mga guess, dapat mag-explain ka. So nasa nasa discretion na ng underwriter kung paano i-interpret niya yung sagot ni client. Kung critical ba yung sagot niya as a health status or okay lang na tayo ng proceed. So, sunod-sunod lang yung mga health requirements kasi si client, hindi siya naging critical. Yun ang pinaka-importante nung part, hindi naging critical, nagiging mild lang, kumbaga asymptomatic si client, hindi siya na-admit sa hospital, naka-quarantine lang. So, declare natin lahat yun, yung pinagdaanan ni client. Thanks God, na-approve siya after almost nag-apply kami September, na-approve siya mga October na. Okay, thank you, Enzo. Say thank you. Enzo, matanong ko lang, dalawang negative results ba talaga ang kailangan or isa lang? Hindi ma'am, ang ginawa kasi ni client, una, kailangan niya mag-negative para makalabas. Itong si work niya, yung company na pinagtrabahuan niya, nangangailangan ng another negative. Kasi papasok sa work O kumbaga parang naka-off siya sa work all 1 month. So before siya inaccept ng company na makapagtrabaho ulit, hiningan siya ng negative. Okay. Yeah. Thank you, Enzo. Type in the chat. Thanks, Enzo. Okay, ano yung sumunod? Okay, nag-withdraw ako ng 200,000 sa kailangan bang ibalik kagad? At isang bagsakan lang ba? Marami nagtatanong ng ganyan eh. So, ako, based on my experience, okay, nagpagawa kami dati ng bahay, wala na kaming enough funds for the renovation. So ako, tinignan ko lahat yung mga traditional plan namin, nanghiram ako ng 800,000 doon sa ibang policy ko. Since traditional siya, meron siyang 10% interest per year. Pero anong ginawa ko? Siyempre, 10% of 800,000, 80, malaki din yun. So whenever I have the money, nagbabayad kami 20,000, 30,000, 50,000 para lumiliit kasi diminishing balance yung pinagbabasihan ng 10%. Now, if it's a VUL plan, kasi in our case, it's a traditional plan, if it's a VUL plan at nag-withdraw ka, wala siyang interest kahit kaano katagal. Pero, malulugi ka kasi wala kang nilagay na pera to buy the investment side, the stocks. Kasi nga, wala nang laman. So, pagka traditional plan at kumuha ka 10% ang interest, sa VUL, there is no interest but you are losing the opportunity to earn, lalo na ngayon. Kasi nga, bagsak ang stocks ngayon, so pagka naka-recover na tayo, nagkaroon na ng vaccine, pataas na lahat ng stocks, sayang yung opportunity mo. Now, to talk more on the payments of loans and withdrawals, again, let me welcome Evelyn Garcia. Take it away, Evelyn. Is Evelyn there? Wala ba siya? So, kung wala si Evelyn, let me welcome Carla as Evelyn Garcia again. So, yun nga, nasabi ko sa inyo, pwedeng patingi-tingi. Kasi based on my example, 800,000, naging binabayaran ko 20-30, natapos ko rin sa awa ng Diyos. Okay, what's next? Additional question number 13. Gusto ko sana ituloy ng parents ko. Pwede ba ako ang declared payer? Okay. So, this is it. Yes. The answer is yes. So, meron lang tayong tinatawag na third-party questionnaire or liability na ikaw ang tagabayad sa client mo. And then, ikaw as a person, magbabayad ka
for the parents. Ilalagay mo doon, ikaw yung may income, parang give mo sa kanila yon or what. But sino ka? Basta hindi ka pwedeng maging third party kapag hindi mo sila kadugo or it's not according to business. May mga client ako na kumukuha sila para sa mga employees kasi sila yung owner at yung mga employees nila. There is a connection, parang benefit niya. So, to explain further about this one, again, Maisuke, Enzo Taray again. Yes. Yan. Thank you po, Ma'am Carla. Yes. So, bakit kailangan ba natin yung information needed for the third party? Kasi, for example, ganito, ikaw yung kumuha ng plan para sa parents mo na 60 years old na. So, usually, pag 60 years old above, wala na silang work o di kaya wala na silang source of income. Mahal mo yung parents mo. At the same time, gusto mo ring i-protect sila. So, gusto mo silang kuhanan ng additional coverage. O di kaya first-time insurance nila. Pero, yun nga, wala naman silang capacity to pay. So, i-declare mo lang natin doon sa application na ikaw yung nagbayad ng application ng parents mo. Ikaw yung maghuhulog. Ang importante lang naman po is dapat kadugo. Yun nga, either parents, anak to parents or parents to anak. Yun lang po yung para hindi tayo tawag nito, ma-anti money laundering. Alam niyo po, medyo nag-i-stake to na po ang AMLAC ngayon. So medyo marami na po kasing nangyayaring tawag nito na scam with regard sa money or di kaya mga illegal activities with regard sa money. Kaya nag-iingat na rin po si Sun Life with regards third parties. Kaya sa ngayon po, another po pala, maliban po sa parents, sa anak, pwede rin po pag company to employee. So, kumbaga, yung nagbabayad ng plan mo is si company. Hindi mo naman kadugo si company. So, third party siya doon. That is another additional benefit para sa empleyado na magstay sa company. Ganun lang na o di kaya additional parang magiging retirement fund yan in the future. Diba? So, Okay. yun lang mga dapat declare natin as third party. Thank you again, Enzo. You're welcome, ma'am. Yeah, okay, another one. Enzo ulit yata ito. Okay, I've been cancer-free for 5 years. Pwede ba akong kumuha ng insurance plan ko kahit na-diagnose na ako? Pero ang word mo is cancer-free. So the answer is another yes. Pwede naman. Kaya lang, syempre, there's a questionnaire. Is it invasive? Kailan siya natapos? Kailan ka nagkaroon? Ano na ang status mo? May maintenance ka ba? We need the attending physician statement. We need their valid IDs. Tapos, application form. Syempre, kailangan yan. Yung proposal na bago mong kukunin. And then, initial premium. Kasi pag sinabi mong cancer, marami yan eh. It's either, kunyari, throat, o kaya breast, or kaya ganito. So, we really need to study. Pero it doesn't mean na hindi ka na pwede. Asahan mo lang, PJUS siya kasi marami talagang kailangan sagutin. So, to give additional again, Mr. Enzo Taray. Ayan po. So, with regards cancer naman, yun, kailangan natin i-declare lahat. As in, magiging open tayo kay Sun Life. Kasi marami naman po kaming case with regards cancer na na-approve naman po talaga kasi hindi naman ganun kagrabe yung cancer niya. Kumbaga, nagagamot naman po ng medicine o di kaya nag-recover totally siya sa cancer. Yun nga lang, maraming hinihingi din sa Sun Life. Kumbaga, ano yung gamot na ininom, ano yung nagiging medical abstract niya. So, lahat i-declare natin lahat yun para kasi sila naman magde-decide kung okay yung health status mo pagiging cancer-free. Meron na kaming case na ganyan na with naman yun hindi naman yun invasive cancer. So, malit lang na cancer niya tumor doon, natanggal din. At the same time, nakita naman doon sa medical report na nag-heal na talaga. So, maraming case po doon na yung mga cancer-free na clients, so nag-apply sa Sun Life, na-approve po talaga. Kailangan lang full declaration. Okay, thank you, Mr. Enzo. And on the 15th and the last one. Okay. Pareho pa naman. Same
rin ang fund allocation at ang binabayaran namin na premium. Pero bakit kaya ganun? Magkaiba kami ng cash values or in other words, fund values. So ito siya. Pareho kayo, kinuha nyo Monthly Prime, magkaibigan. Pareho kayo, binabayaran nyo 3,000 a month. Pareho yung kinuha nyong plan, 10 years kayong mag-iipon. Pareho kayo ng insurance coverage. Di ba? Pareho rin kayo ng fund allocation. When you say fund allocation, pareho kayo nasa index fund, pareho kayo nasa balance fund, pareho kayo nasa money market, lahat pareho. Bakit magkaiba kayo ng cash value? Kasi yung isa sa inyo, kumuha ng total disability benefit, nawala yung isa, accidental death benefit, hospital income benefit, at nilagyan mo pa ng critical illness benefit. Definitely, kunwari si Ivan, mas mataas ang fund value niya kasi wala siyang ganitong riders. Pero si Paulo, gusto niya lahat yan kompleto, all in. So, mas mababa ang fund value niya. Kasi yung binabayad mo, napupunta sa benefits rather than sa investment. So, when talking to a financial advisor, ano ba ang gusto mo? Mas malaki sa benefits, sa health, or mas malaki sa investment? In that way, we can design a right plan for you. And to talk about that, and for the last, Miss Edna Lucelo for the simple sharing. Take it away, Edna. Okay, good afternoon ulit. So, tama yon kapag meron tayong mga gustong idagdag na mga living benefit like hospital benefit, critical illness benefit, may effect yon sa pagbaba ng ating fund value. Kahit pareho kayong nagbabayad ng premium, bawa, simpleng pizza lang ang gusto mo, yung isa naman, mas gusto niya merong mga toppings, cheese, meat. So, iba yung cost, maraming toppings. So, ganun din ang insurance. The more na merong kang added benefits, may effect siya sa fund value mo kasi kinukuha din yung mga charges. Thank you. Okay. Thank you, Miss Edna. O, type in the chat box. Thanks, Miss Edna. Okay. Lahat tayo, kumukuha tayo ng insurance. Para saan? Para sa pamilya natin. Kasi lahat to, iniipon mo, parang iniisip mo, hindi ka naman maglalagay ng beneficiary ng hindi mo mahal na tao eh. So lahat ng proceeds nun, kung may mangyari sa'yo for your family, ngayon, Carla, I live a healthy life. Kanina mapupunta yung pera? Sa'yo. Sa'yo mapupunta ang pera. So it's a win-win situation. So this is my story para malaman nyo lang, ayoko mag-asawa ng walang bahay. So me and my husband, pareho kami nag-iipon. Gumawa kami ng dream journal, kailan namin siya kailangan, ano ang iniisip namin bahay, dito lang sa may daang hari. So you have to create your dream journal. You're able to get it hanggang sa pinaganda, natuwa ako, even if it's small, natuwa naman kaming dalawa na na-reach namin yung goal namin. Nabenta ko nga siya at sinabi niya, Carla, I have the money but I don't have the time, can I just buy your house? Eh, natuwa ako kasi ang anak niya dalawa lang, Carlo and Carla, so I gave in. Binigay tingi-tingi ang bayad kasi talagang parang hindi ko naman kailangan masyadong pera noon or hindi ako nag-iisip. So, nabenta na yan, gagawa kayo ng... So, ang pangalawang pangarap ko, I want to have a house na may hagdanan. Never pa ako naka-experience ng bahay na may hagdanan. So, this is our second house. From that proceeds, kumuha kami ng pangalawang bahay. Itong pangalawang bahay na to, it's an up and down, it's an Avida property. So, itong bahay na to, ito yung masasabi ko na ito yung naging proceeds. Ito yung naging proceeds ng aking ipon at ipon ng asawa ko. So, pinaganda, we live in DF Resort. So, ang nangyayari is, wait lang, i-hide ko lang yung floating. We live in BF Resort. So, every now and then, sakala kami pumupunta ng Cavite. So, nung nakuha ko yan, parang tuntua ako. Sabi ko, kaya ko pala magkaroon ng bahay na may hagdanan. So, you just have to focus. Talagang focus. Ito ba yung gusto ko? Kada meron akong pera or kada meron akong komisyon, tinatabi ko. Tapos unti-unti. Alam mo ba kung ano ang unang pinagawa namin dyan? Yung, what do you call that one? Yung sa bahay, yung pinapatag ko para doon ilalagay yung rug sa harapan. Tapos tumunod yan, hagdanan. Kasi mabibili mo yan, walang hagdanan. Unti-unti. Huwag kayong mainip.
Basta focus, focus. Ano yung gusto mo? And then after that one, may dumaan naman dito na a girlfriend ng isang Hapon. Ang sabi niya, Tita Carla, I like your house. Hindi naman kayo napupunta dyan. Pwede bilhin ko na lang. Darating na yung boyfriend ko. Sabi niya ganito. So, yung boyfriend niya, parating na raw at binigyan siya ng pera. Wala na siyang mapakitang bahay. So, she bought that one. Pero yun ulit, may agreement na tingin-tingin ulit yung bahay, na bayad, pumayag ulit ako. So, ang pinaka-ultimate goal ko talaga is for my kids na makatira sa BF. And we were able to get it. Nung nabenta yun, hindi na kinaya ng ipon namin, kaya kami nag-loan. Yun yung tinasabi ko kanina, MRI, Mortgage Redemption Insurance. Nag-loan kami ng mga 4M at ang beneficiary namin is RCBC. Tapos binabayaran ko siya. You just have to focus kasi yung mga anak ko sa totoo lang, nung maliit pa sila, gusto nila ng swimming pool. Bumibili akong batya, yung isa doon sa red, yung isa doon sa green. Tapos I was able to get it. Yung bahay na yun ay may pool. You have to live your dream. Marami tayong isasakripisyo kung talagang yung pangarap mo, yun ang gusto mo. Noong unang panahon, parang feeling ko, ang bahay na may pool pang mayaman. Hindi naman ako ganun kayaman, pero nakuha ko yung gusto ko. Gusto ko lang ma-feel, ano ba yung pakiramdam na may pool? Pero tanungin mo yung sarili mo. Ano ba ako? Wish lang ako ng wish? Are you a doer? Gumagamit ka ba ng mga actionable goals? Yung lahat ba ng ginagawa mo, palapit doon sa gusto mo? Responsible ka ba kapag may pera ka? Or kunwari may natanggap kang 20,000, itatabi mo yung 2,000 pero yung 18,000 ibibili mo sa Lazada, sa Shopee. Accountable ka ba for every action? Kumbaga, nagtitake ka ba ng risk? Kumbaga, may sinabi lang yung kaibigan mo na, uy Carla, dito magandang kumita kasi 10% a month. So, sige, pasok ako dyan. Kasi gusto mo yun eh. Gusto mo ng malaking kita, gusto mo mabilisan. Tandaan lagi. Kapag may nangako sa inyo na 5% a month guaranteed or 10% a month guaranteed, it's too good to be true. Kasi si Ayala, si Henry C., si Gokong Wei, and the C family, tumutubo lang yan between 20 to 30% annually. Di kung may isang investment instrument, nakikita ka ng 60% a year, ay hindi na sila magtatayo ng malls, di ba? Doon na lang nila ilalagay yung pera nila. And the last one, habulin mo yung pangarap mo. Hindi po pwedeng, ito yung pangarap ko konti lang kita ko, liliitan ko na lang. Dati, ang gusto ko talaga, condominium sa Makati. Tapos, wala ka namang, ay hindi, ano na lang, bibilin ko na lang itong lote sa katabi namin na malapit sa creek or what. Hindi ganon. Ikaw ang gagawa ng adjustment para ma-reach mo kung ano talaga yung gusto mo. So, ito ang mapapayo ko lang, if you have your income, unahin mo yung mga kailangan. May nilad, yung bayad sa tubig, bayad sa kuryente, pagkain, tapos yung cellphones, and saka yung mga wifi natin na kailangan natin ngayon, yung Globe, yung mga telecoms kasi communicate ka sa mga kamag-anak or kliyente mo, tuition fee ng mga bata. But this time, kailangan meron kang insurance. Dahil hindi ka forever healthy at hindi ka forever wealthy. So you have to do it now. It's time. We are from Pisong Paraiso Team and thank you. Yeah, thank you. We are now into the Q&A questions. Meron bang mga nagtanong? Yes, ma'am. Mayroon pong isang nagtanong. Okay. Galing po kay Ma'am Susan Madali po. Yes, ang question niya Susan. po is, with regards to sa third party, anong mangyayari sa insurance plan kung ang third party o owner ay mamatay? Okay, sige, nice question. That's a good question. Kunwari kumuha ako kasi kunwari ang mga anak ko ay the third party kasi below 18 pa sila. Kunwari. So ngayon pag nawala ako, may tinatawag tayong waiver of premium upon death or disability of the owner. So pag nawala ako, hindi ko pa tapos bayaran yung 10 years, automatic paid na siya. Okay. Sa third party companies ako na, Carla, employed ako, dati nagbabayad kumpanya. So, may papipirmahan lang na papeles na pag nawala yung third party at nag-resign ka na, ikaw na ang pwede matuloy. Pwede din yun. Yung bang ibig sabihin ni Susan or what? Did I answer it right? Oo. Basta pwede kang mag-attach ng waiver of premium upon death or disability. Ma-disabled o kaya mamatay yung tagabayad. Stop ang premium pero tuloy pa rin yung plan. Yes.
Yun po yata yung ma'am, no? Pag yung in-applyan natin ng plan is bata pa. Yeah. Yung magkaroon ng waiver of premium. Yes, Paano po pag yung sa company? Pero usually naman kasi company yan, so napasa-pasa lang. Oo nga napasa-pasa lang yan. So, kailangan na malaman na natin kung pag nag-resign siya sa company or natanggal siya sa company, kailangan lang kausapin yung ahente na ano yung maganda. Kasi wala na akong benefits, I resign from that company, gusto ko siyang i-continue. Yes. Yeah. Any more questions? Wala na, may tanong pa ba kayo dyan? Yeah. Or what? Kung sino po yung gusto magtanong po, you can open your mic para po marinig din po namin kayo. Yeah. Oo, yes. Kung mayroon po kayong paglilinaw ng gustong marinig dun sa mga nabanggit na topic. Yeah. Ang maganda lang dito is parang we are doing this every month tapos you have to type in the chat box. Ano ba yung mga topic na gusto nyo? I was thinking for the next webinar parang if I want to invest 500 pesos in mutual funds because we haven't touched the mutual funds and Sun Life of Canada has mutual funds. Paano ba mag-invest online? Paano ba magdagdag ng investment? Ano ba yung mga fund allocation? I was thinking the next webinar will be like that. Kung gusto niyo ng gano'n, we can also discuss it. Pero tatandaan nyo, you don't invest muna without protection. Kasi hindi nga natin alam ano bang mangyayari sa atin. Hindi puro muna puhunan. Hindi muna puro investment. You have to protect yourself first. So, Ma'am, may additional question tayo galing ulit kay Ma'am Susan. Paano kung minor pa rin ang anak na insured? Sino ang pipirma sa waiver? Paano kung minor pa rin ang anak na insured? Meaning, siguro dito ang owner is yung parents, yung in-insure yung anak. Sino ang pipirma sa waiver? Okay, ang pipirma sa waiver is the owner. Is the owner ang pipirma. Ngayon, may mga clients akong ganito. Siyempre, nung bata pa, siya yung tagabayad. O ngayon, matanda na yung mga anak niya, nagtatrabaho na, 24 na, 25. Pwede tayo mag-change of ownership, ha? Carla, ipat ko na siya na magtuloy. Pwede po yun. Okay po. So, mas karamihan pag ganyan, na bata pa yung insured, tapos kinuha na natin ng plan, ang purpose lang naman po natin dyan is i-protect natin yung sarili natin with regards sa mga uncertainties para dun sa anak natin, di ba? Pero kung yung anak nyo na po ay kumikita na, lalo na ngayon, mas maraming young professional na mas malaki pa ata kinikita kaysa sa parents nila, pag-usapan nyo na ituloy na yung plan, pero sila na yung magbabayad. Para sa kanila din naman yun, ma'am, di ba? Yes. Kamusta? Are you learning so far? Oo, kung sino ba yung mga naandito? May natututunan na mga chat in the... Ano yung mga gusto niyo pa? Meron ba? Was it enlightening? Marami ba kayong na-pick up pa? Or ang mga tao kasi walang insurance kasi they just don't understand kano siya kaganda. Wag mo siyang isiping pabigat, isipin mo siya as savings, isipin mo siyang sa totoo lang, if you have an issue, huwag tumanda kasi alam mo ang daming pera. Ganun lang yun. I would here. Like to share this, ma'am. May isa kong kliyente na ito, janitor to. Hindi ko in-expect na kukuha siya ng insurance. Pero siya pa yung napag-usapan lang namin yon na with regards nga doon sa anak niya na nag-aaral. Sabi ko sa kanya na paano yan pag nagtatrabaho ka tapos ikaw lang yung breadwinner kasi yung asawa niya nasa bahay lang kasi may dalawa pa siyang anak na baby tapos yung isa is nagka-first year college pa lang. Na-realize niya yon yung sa pag-uusap namin na kailangan niyang protektahan yung sarili niya. So, sinabi niya sa akin na, sir, baka man may amount na kaya ko lang. Sabi ko, tinanong ko sa kanya kung ano ba yung amount na kaya mo monthly. Doon kami na-start. Hindi ko nakala na tuloy until now, tuloy-tuloy pa rin siya. Oh, very good. Naintindihan niya yung purpose. Bakit kailangan kumuha ng life insurance? So, by the way, ma'am, we have another question here. Sa mag-asawa po, pwede ba magpalit ng policy owner? If yung husband ang owner dati, pwede ba change ownership sa wife? Oh, very good question. Ganito siya. Number 1, ano ang designation ng husband mo? Pagdating sa beneficiary, I think Edna mentioned it, irrevocable or revocable. Kapag ginawa mo ang husband mo irrevocable, ibig sabihin, any changes on that matter, kailangan may pirma siya. Okay? Ngayon, kung hindi siya pipirma, hindi matutuloy yun. But, revocable ang beneficiary.
I think you really have to submit lang an agent's report. Ano nangyari? Bakit di niya nababayaran? Ba't ikaw na yung owner? Sometimes kasi, kailangan lang ng storya. Kasi imagine, kung 5 million ang clients ng Sun Life, hindi namin alam anong storya ng bawat isa. But then, it depends on your advisor, bakit magpapalit? Kunwari, naghiwalay na, o nabanggit ni Edna kanina, sumakal bilang, kasi Bisaya ako. Sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay siya, or what. Pwede naman, kunin mo siya kanina. Ayaw mo na pala magbayad eh. Ako na lang. Ako naman yung insured. Ako naman pwede ring ang situation po dito, ma'am, yung insured, yung bata. Tapos yung owner nung first is yung wife. Tapos pinalitan lang yung husband. Parang ito atang situation dito. Kasi, hindi lang natin makuha yung buong picture niya. Kasi direct lang yung pagkatanong eh. Sa mag-asawa, meaning sa husband and wife, pwede ba magpalit ng policy owner? I think pag plain lang na ma'am, hindi pwedeng palitan 'yon. Pero hindi, yeah. 'Di ba? Oo. Pero pag akala ko kasi ang insured the wife and the owner is the husband. Tapos nagsumakabilang bahay, ayaw na ni husband bayaran, pwedeng ilipat na sa owner and insured, which is the wife. Pero in this case, si husband ang kumuha para sa anak. Tapos gusto na ng it's a good question. I'll get back on you. Kung pwede ba, ano ang reason? That's it. Ano yung reason for that one? Bakit papalitan ng own? We will ask. Pero nakalagay, ma'am, hindi. Pero kung meron po siyang tinype, naghiwalay na yung mag-asawa. Yun yung situation. Naghiwalay na yung mag-asawa. Hindi. Kayo mismo, ang tanong ko sa inyo, meron na ba kayo na experience na ganon? Yeah, ito additional info. Naghiwalay kasi insured ang husband at siya ang payer. Pero actual nagpay yung wife. Naghiwalay na. Insured ang husband. Ang insured husband, tama ba? Insured husband. Insured ang husband, pero ang nagbayad si wife. Hindi mo. Yung siguro owner, tapos nag-change ng ownership. So, insured ang husband at siya payer. Pero actually sila. Siguro kung talaga si wife, babayaran ko pa yun. Walay na kami. Yes. Oo. Kung halimbawa siya yung beneficiary, irrevocable naman siya, wala siyang dapat pagbahala, parang ganun. Diba? Kung siya yung nagbabayad, si wife, ang beneficiary, si wife, ayaw na ni wife na magbayad. Yeah. Siya yung maapektuhan. So, the husband touch the money kapag si wife ay irrevocable. Kasi the wife should sign. Oo. So, kasi ang situation, actually may share ko lang, may actual case ako nito. Isang UP professor. Mag-asawa sila, ang kumuha ng plan is si husband. At the same time, siya din yung nagbabayad noon. Pero yung pala ang nagbabayad actually noon is si wife. So nung naghiwalay after 10 years of marriage, naghiwalay sila. So, sa plan na yon, ang insured si husband, ang owner si husband. Nagtanong sa akin yung wife, naghiwalay na sila, na pwede bang baguhin yung ownership daw doon kasi siya ang nagbayad nung una. In the first few years ng plan, siya yung nagbayad. Ayaw, katulad din ito na senaryo, ayaw ipagalaw ni wife yung fund value. Sabi ko naman sabi ko sa wife na medyo mahihirapan tayong gawin yung decision na ayaw ipagalaw yung fund value kasi first, ang owner ng plan ay si husband. Hindi naman owner si wife ng plan. Actually, kung ikaw ang owner, malamang ikaw din yung payer, ikaw yung nagbabayad.
'Di ba? So, dito, gusto lang niya ipalabas na ako naman yung nagbayad ng plan. Kaso nga lang, wala tayong documents na ikaw yung talagang nagbayad. Ang si Sun Life, ang tinitingnan niya kung sino yung owner, siya rin yung nagbabayad. Maliban na lang kung nag-declare tayo ng third party. Ang habol lang, 'di ba? Ang habol lang naman talaga dito is ayaw ipagalaw yung fund value na part. Pero ang maganda dito, kung at least man lang kung naghiwalay yung mag-asawa, is dapat ma-insured natin yung husband. Kasi in the future, most probably naman kasi doon pag-apply ng plan, ang beneficiary si wife. Pag may nangyari doon sa husband, kay wife din naman napupunta yung insurance benefit. So, tiyagain na lang siguro ni wife na bayaran yung plan. Yeah. Kung gusto niya, i-minimize na lang niya yung pagbabayad na wag na yung tawag dito. Wag na yung full amount, kumbaga kaya lang hanggang sa hanggang doon sa administration cost o doon sa insurance charge niya. Kung ayaw niya na maapektuhan pa yung sa fund value. Yun ang yun ang karamihan talaga na tanong na pag ganitong hiwalayan na yung with regards sa fund value. Sino yung may control dun sa fund value? Okay, ganito siya. Ang kailangan nila, number 1, tingnan ang policy contract. Is the owner and the insured one and the same? That's the number 1. Baka nakalagay doon na owner, husband, tapos ang insured, the husband, wala kang control doon, except sa sinabi ni Edna, ikaw ba ay part ng beneficiary? And take note, gawin mong irrevocable. Ibig sabihin nun, hindi siya makakagalaw ng pera hanggat wala kang pirma. So those are the 3 things na kailangan mo. Siya ba ang owner? Siya rin ba ang insured? At irrevocable ba ako? And that will be the time makakapag-decision tayo kung ano ang gagawin. Kung wala kang pera ngayon at gusto mo, insured pa rin siya ng 2 million, I do advise, pumunta ka lang ng bangko, bayaran mo lang yan, kahit 500 a month, insured pa rin siya, and you see to it na ikaw ang beneficiary para knock on wood, may mangyari sa kanya, inside and outside the Philippines, sa'yo pa rin mapupunta yung proceeds, kahit iwalay na kayo. Yeah, additional info rin po with regards dito. Kailangan lang siguraduhin natin na yung beneficiary is irrevocable. Kasi katulad nga ni sinabi ni Miss Edna kanina, kung irrevocable yung beneficiary na si wife, hindi mawi-withdraw ni husband yung pera kung walang perma ni wife. Yes, tama ka doon. Ganun lang set up sa irrevocable beneficiary. Kaya kailangan silipin muna, and then nandito kami para tumulong. Ano ba ang problema mo? It doesn't mean kailangan nyo kumuha. It doesn't mean iba ang ahente nyo. Basta the Pisong Paraiso team is always here to help you. Any more questions? Oo, baka yung iba sa inyo meron pang ibang tanong before we end this session. Basta ang sa amin, give us an marami nga ba kayo natutunan kahit papaano? Yun lang naman ang namin. Yeah. We want to give values to you. Naiintindihan nyo, sa totoo lang, pag kumuha kayo ng plan, kinalimutan nyo na yan. Hindi nyo sinilip, yung mga fine prints, hindi nyo nababasa. And you need a financial advisor, an insurance agent to explain each page and each term. Kasi kami, every now and then we go to trainings, kayo, hindi kayo familiar sa terms. So you really need an advisor to explain every detail of your policy. Yes. Oo. Any more questions? May pahabol ba? Nasagot natin lahat, di ba? Kung sino yung, kung nag-loan, kung magkano, nagka-COVID, may cancer, ano pa ba? So, naka-repeat na tayo nitong webinar na to, at I hope and pray marami pa rin kayo natutunan, especially dun sa 5 more questions. So, wala na tayong pahabol for yes. I think last na yung question na po yun, ma'am. So, yeah, thank you, Ma'am Carla. Yes. Thank you po sa mga guests natin. Thank you for our fellow advisors na mag-share ng kanilang mga experiences with our existing clients. So, guys, thank you so much for attending. Sana po marami kayong natutunan, and with regards naman po sa additional questions, pwede niyo pong i-message yung Pisong Paraiso na page natin sa Facebook. Kung ano yung gusto niyo pa na clarification na gusto niyo masagot na kung hindi niyo man naisip ngayon o bigla niyo maisip mamaya, or may nakita kayo sa existing na policy niyo na may
nakita kayong hindi nyo nalalabuan kayo, hindi nyo agad maintindihan, pwede nyo po kaming i-message doon para matulungan po namin kayo na na-explain kung ano pong ibig sabihin nung nasa policy contract natin. So, thank you again, Ma'am Carla. Thank you for our guest. So, our next webinar will be next month sa December. Sana po marami kayong natutunan sa 6th webinar ng Pisong Paraiso. We will focus sa next webinar natin more on the investment side. So, medyo exciting. Kailangan ng utak, kailangan ng calculator, kailangan ng mahaba at kailangan ng dahan-dahang explanation. So, we, Edna, Enzo, and I don't know if the rest of the team is still there. We are from Golden Achievers Unit. Allow us to help you save and invest through mutual funds and insurance. By the way, I think sa Pure Investment, I have a representative there. It's Merding King. Nandyan siya. So through insurance and mutual funds, we can